Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Samuel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay sa kanilang bayan. Isa si Mang Samuel sa mga kilala at biyasang mangingisda sapagkat ilang dekada na rin siyang pumapalaot. Tipong kahit bumagyo, kayang-kaya niyang pumalaot at makauwi ng ligtas. Si Mang Samuel ay merong 2 anak, panganay na babae at bunsong lalaki. Ang anak na babae ang nagsisilbing ina sa tahanan sapagkat maagang nawala ang ina. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Habang ang anak na lalaki naman, ito ang tumutulong sa paghahanda ng mga lambat na ginagamit sa pangingisda. Simple at medyo mahirap man ang pamumuhay pero masaya naman ang pamilya. Isang araw, merong namumuong bagyo sa karagatan. Kaya naman inabisuhan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot sapagkat napakadelikado ng panahon. Ano? Hindi pwedeng hindi kami makapalaot ngayon. Lalo na sa mga susunod pang araw. Paano ko mapapakain ang pamilya ko kung hindi kami makakapaghanap buhay? Wika ng isang mangingisda. Oo nga. Ilang taon na rin kami nangingisda rito . Hindi kami natatakot sa bagyo na yan. Parang ulan lang yan . Siguradong hindi kami mapapahamak. Kabisado na namin yung lugar. Wika ni Mang Samuel. Alam naming matagal na kayong mangingisda. Ngunit abiso lamang na wag muna kayong pumalaot sa ngayon dahil napakadelikado. Baka hindi na kayo makauwi sa mga pamilya ninyo. Mukhang magtatagal ang bagyo kaya naman kung sakaling mawala kayo, hindi namin kayo kagad maililigtas. Kaya hanggat maaari, makinig na lang kayo sa amin para rin naman ito sa ikabubuti niyong lahat. Ayaw lang namin na may mapahamak kaming kababayan. Tugon ng otoridad. Hati ang panig ng mga residente sa anunsyo. Dahil kailangan nilang mamili kung mas gugustuhin ba nilang maghanap buhay para mapakain ang pamilya. Ngunit delikado o magtiis muna ngayon upang makaiwas sa sakuna. Napagpasyahan nila Mang Manuel at iba pang mangingisda na sundin na lamang ang abiso ng otoridad sapagkat para din ito sa kaligtasan nila. Ngunit tulad ng iba, nag-aalangan din si Mang Samuel sapagkat simple lamang ang kanilang pamumuhay. Sapat lamang ang kita. Hindi siya nakakasiguro na tatagal ang naipong pera para matustusan ang pangangailangan nila sa mga susunod pang araw. Kailangan nilang manatili sa loob ng tahanan sapagkat napakalakas ng hangin at buhos ng ulan. Tay, nandito na po yung pagkain. Kumain na po tayo. Ikaw din, bunso. Halika na bago pa lumamig. Wika ng panganay na anak. Wala, isda na naman po ate. Parang araw-araw na pong isda ang ulam natin . Nagsasawa na po ako. Tugon ng bunso. Ano ka ba, bunso? Siyempre isda ang pinakasagana dito. Salamat ka nga may nakakain pa tayo . At isa pa, iniba ko naman yung luto niyan . Kahapon pritong isda, ngayon naman sinabawan. Wika ng panganay na anak. Huwag kang maglala, anak. Bukas ibibili kita ng manok para maiba naman. Ano, ayos lang ba yun sa'yo? Tugon ni Mang Samuel. Opo naman, tatay. Maraming salamat po . Wika ng bunso. Habang naguhugas ng pinggan ang panganay ay kinuha ni Mang Samuel ang lagayan ng pera.
Nalungkot ang ama sapagkat nakita niyang ubos na ang mga naipon. Tatay, huwag ka na pong gumastos. Alam naman nating malapit na pong maubos ang ipon ninyo eh. Marami naman po tayong isda dito. Pwede pa po nating ulamin yan. At isa pa ho, hindi po natin alam kung hanggang kailan tatagal ang bagyo. Itago nyo na lang po yung pera. Baka magamit pa natin sa mga hindi inaasahang pangyayari. Wika ng panganay na anak. Tama ka naman anak. Pero hindi ka ba nagsasawa na paulit-ulit lang yung ulam? Siyempre, mahal ko kayong mga anak ko. Gagawin ko ang lahat para lang mapabuti ang buhay ninyo. Tugon ni Mang Samuel. Opo naman tay. Ang mahalaga po sa akin, magkakasama po tayong tatlo sa hirap at ginhawa. Mas mabuti na pong magtiis tayo ngayon kesa po mapano pa kayo. Muling wika ng anak. Hindi na kumontra pa si Mang Samuel sapagkat alam niyang mas mahalaga ang buhay nila. Kumpleto at magkakasama. Halos 1 linggo na ang nakalipas ngunit hindi pa rin gumaganda ang panahon. Ubos na ang naipong pera ni Mang Samuel. Kaya naman maaga siyang umalis nang tumila ang ulan upang makibalita. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang mga kapwa mangingisda. Grabe naman yung bagyong to. Hindi na tayo makapaghanap buhay. Nagugutom na ang pamilya ko. Nahihirapan na kami. Hindi ko na alam kung saan pa ako makakakuha ng pera para matustusan lang yung pangangailangan namin. Wika ng isa sa mga mangingisda. Kami nga rin eh. Problema na talaga ako. Nagagalit na ang misis ko sa akin. Kailangan ko na maghanap ng ibang pagkakakitaan. Hindi naman pwedeng hindi kumain ng pamilya ko. Tugon ng isa pa. Alam ni Mang Samuel ang hirap na pinagdadaanan nila. Dahil halos lahat sila ay ganun din ang nararanasan. Makalipas ang ilang oras na paghahanap at pakikibalita, napag-alaman niyang hindi pa rin pinapayo na pumalaot sila. Delikado pa rin ang panahon dahil napakalakas pa ng hangin kahit na hindi na gaanong bumubuhos ang ulan. Napagpasyahan niyang umuwi na lamang total magagabi na rin. Hindi pa siya kumakain simula nung umaga. Pagka-uwi ni Mang Samuel ay malungkot siyang binati ng mga anak. Ay, nakauwi ka na po pala. Kumusta naman po ang lakad ninyo? Tanong ng panganay na anak. Hindi pa rin daw pwedeng pumalaot hanggang ngayon eh. Malakas pa rin daw yung hangin. Baka tumaubo yung mga bangka kapag pinilit namin mga isda. Di bali bukas anak ha? Maghanap muna ako ng ibang pagkakakitaan bukod sa pangingisda. Hindi naman pwedeng hindi tayo kumain. O teka, bakit pala parang ang lulungkot ninyo? Tugon ni Mang Samuel. Tay, ubos na po yung mga isda eh. Bali wala po tayong hapunan ngayon. Tugon ng panganay. Pati nga po umagahantay at pananghalian wala rin po eh. Gutom na po ako. Dagdag ng bunso. Ano? Bakit hindi kayo kagad nagsabi sa akin eh? Di sana nakapag-iwan man lang ako ng pera sa inyo. Tugon ni Mang Samuel. Ngunit alam naman niya sa sarili na wala naman talagang pera. Ayos lang naman po tayo. 1 araw lang naman po eh. Bukas na lang po tayo kumain ulit. Pero sa ngayon matulog na lang po muna tayo. Halika na bunso. Ilatag na natin yung higaan para makapagpahinga na rin si tatay. Wika ng panganay na anak. Pero ate, gutom na po talaga ako eh. Tugon ng bunso. Kang mag-alala bunso, lilipas din yan. Bukas na bukas din, kakain na tayo ulit. Manok 'di ba? Gusto mo yon?
Bukas bibili kami ni tatay ng manok para pagkain natin ha. Bali sa ngayon, matulog muna tayo ha. Pagpahingahin na din natin si tatay. Pagod na yung kakalakad. Muling wika ng ate. Sige po ate. Tugon ng kapatid. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin makahanap ng ibang mapagkakakitaan si Mang Samuel. Kaparehas ng iba pang mangingisda. Nalungkot ang matanda sa nangyari. Hindi makatulog ng maayos sa kakaisip. Kaya napagpasyahan niya isang araw na mangisda kinabukasan. Kahit na hindi pa sila tuluyang pinapayagang pumalaot. Madaling araw pa lamang. Gumising na ito kagad at kinuha ang mga kagamitan. Hindi naman pwedeng hindi makakain ang pamilya ko. Dahil lang sa bagyo. Bagyo lang yan eh. Ilang dekada na ako nangingisda. Kayang-kaya kong kalabanin yan. Wika ni Mang Samuel sa sarili. Tuluyan na itong umalis at pumalaot. Maayos pa ang panahon kaya naman kampante si Mang Samuel na mangisda. Ay, takot pala sa akin ng panahon eh. Kung matagal na akong pumalaot, di sana hindi na nagutom yung mga anak ko. Muling wika niya sa sarili. Lumaot na si Mang Samuel at makalipas ang ilang oras. Masaya niyang niligpit ang lambat sapagkat marami-rami ang nahuli niyang isda. Sa wakas, makakakain na rin kami at mukhang may pwede pa ako ibenta dito ah. Ilang dekada na ako nangingisda. Di ako natatakot sa bagyo. Wika ni Mang Samuel sa sarili habang hinahanda ang bangka para umuwi. Ngunit habang namamangka pa uwi, napansin niyang dumidilim ang kapaligiran hudyat na padating na ang bagyo. Kaya naman binilisan niyang umuwi ngunit tumaas na ang alon. Kasabay ng tulak ng hangin ngunit matatag ang loob ni Mang Samuel at desididong makauwi para mapakain ang mga anak. Hanggang sa tuluyan ng bumagyo. Makalipas ang ilang oras ay tuluyang tumaob ang bangka ni Mang Samuel. Sa sobrang lakas ng alon ay hindi na nito kinayang makipagsapalaran pa. Hanggang sa unti-unti na siyang natangay ng tubig at nawala ng malay. Paglipas ng ilang sandali, nagising si Mang Samuel at kahit umuulan, nakita niyang nasa ibabaw siya ng tubig habang may sumasaklolo sa kanya. May nakita itong magandang babae. Mahaba ang buhok. Ngunit pagtingin niya sa ibabang parte ng dalaga, nanlaki ang mga mata ni Mang Samuel dahil meron itong makintab at makulay na buntot na tila sa isda. Isa pala itong sirena. Hindi makapaniwala si Mang Samuel. Paulit-ulit niyang pinipikit at minumulat ang mga mata upang makasiguradong tama nga ang hinala. Ngunit nang titigan niyang mabuti, kahit may hawig sa tao ay napansin niyang hindi ito karaniwan. Meron itong mga kaliskis sa likuran, braso at leeg. Kahit kakaiba man ang itsura, nagpapasalamat pa rin si Mang Samuel na may tumulong sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nakita na ni Mang Samuel ang baybayin. Ngunit bago siya tuluyang makatungtong sa lupa ay umalis na ang sirena. Sandali, teka lang. Panawagan ni Mang Samuel habang hinahabol ang nilalang. Tumigil ang sirena at humarap. Tinitigan muli ni Mang Samuel ang nilalang at siniguradong sirena nga ang nakita. Maraming salamat sa tulong mo, kaibigan. Ano bang pwedeng gawin para maibalik ko yung pagliligtas mo sa buhay ko? Tanong ni Mang Samuel. Dahan-dahang lumapit ang elemento. Napaatras naman ang matanda. Bagamat taos-puso siyang nagpapasalamat, hindi niya maiwasang matakot at mabighani sa nilalang. Walang anuman tao
Wala akong hinihinging kapalit. Sa susunod, sana hindi na kita makita sa ganung sitwasyon. Bihira lamang ang mga kagaya naming natulong sa mga mortal. Tugon ng sirena. Napakaganda ng tinig na lumalabas sa bibig ng nilalang. Hindi mapigilan ni Mang Samuel na mahumaling sa kagandahan nito. Teka, bago ka umalis, gusto ko sanang malaman kung bakit mo ako niligtas. Tanong ni Mang Samuel. Napadaan lamang ako. Siya nga pala. Wag na wag mo na uling kakalabanin ang panahon. Di hamak na isang mortal ka lamang. Hindi mo alam ang labis na kapangyarihan ng panahon. Kung hindi lang dahil sa akin, di sana palutang-lutang na ang bangkay mo bilang leksyon sa pagiging arogante mo. Tugon ng sirena. Biro lang naman yun eh. Hindi ko naman talaga hinahamon yung panahon, no? Pagpapalusot ni Mang Samuel. Naririnig ko ang iyong puso. Kailangan mong magpakumbaba. Sa susunod, baka tuluyan ka nang mawala sa mundo dahil sa ugali mo. Ngunit kahit medyo arogante ka, nakikita ko pa rin na meron kang mabuting kalooban. Wika ng sirena. Nahiya si Mang Samuel sa sinabi nito kaya naman hindi na siya umimik pa. Tuluyan nang umalis ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay hinimatay si Mang Samuel. Nagising siya sa isang klinika sa kanilang barangay. Naroon ang mga kapwa mangingisdang nakatagpo sa kanya pati na rin ang mga anak. Tay, ano ang nangyari sa inyo? Bigla na lamang po kayong umalis na wala man lang pong sinasabi. Hindi po namin alam kung saan kayo hahanapin. Tapos natagpuan na lang po nila kayo nakahandusay sa baybayin. Tanong ng panganay na anak. Pasensya ka na anak ah. Maraming salamat din sa inyo sa pagdala sa akin dito. Gusto ko lang namang kumita para makakain na tayo eh. Pero masyado ako naging kampante sa sarili at naging arogante. Pero bilang isang ama, hindi ko kayang makita yung mga anak kong nahihirapan. Kayang tiisin ng isang ama ang gutom. Pero hindi niya kayang tiisin na makita ang mga anak niyang magutom. Tugon ni Mang Samuel. Ano po ba yung nangyari, Tay? Nawawala po yung bangka ninyo, maging yung mga kagamitan. Paano po kayo nakauwi? Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos at nakabalik pa po kayo nang walang masyadong galos. Pag-aalala ng panganay. Maniwala man kayo sa hindi anak pero niligtas ako ng sirena eh. Tugon ni Mang Samuel. Nagkatinginan ang mga tao sa silid at naiisip na nasisiraan na ng bait ang matanda. Oh, teka, totoo nga yung sinasabi ko. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko at nakausap ko pa nga eh. May katawan siya ng tao, pero may kaliskis yung braso, likod at leeg at may buntot din ng isda. Wika ni Mang Samuel. Tay, magpahinga na lang po muna kayo ha. Mukhang kailangan niyo po. Nakahiram po pala ako kila Aling Susan at sabi po niya, bayaran na lang po natin kapag may kita na po kayo. Wika ng panganay. Sige anak ha. Maraming salamat. Tugon ni Mang Samuel. Hindi na ipinilit pa ng matanda na niligtas siya ng sirena. Ayos lang kung ayaw nilang maniwala. Basta para sa kanya, totoo ang lahat ng nangyari. Dahil din sa naging karanasan, unti-unting naging mapagkumbaba si Mang Samuel. Pakiramdam niya ay nagkaharap na sila ni kamatayan.
Ngunit may milagrong nangyari at nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Tuluyan ng gumanda ang panahon. Muli nang nagbalik ang kanilang hanap buhay. Nakikihiram muna siya ng bangka at kagamitan para makalaot. Para hindi na makitang nagugutom muli ang mga anak. Lumipas ang mga araw. Naririnig pa rin niya ang boses ng nilalang. Napakaganda ng tinig na palagi niyang naririnig ngunit hindi nakikita. Isang araw, habang inaangat ni Mang Samuel ang lambat na puno ng huling isda, may nakita siyang kakaibang bagay na lumalangoy sa tubig. Kaagad niya itong nilapitan at tinignan, ngunit umalis din kagad. Paglipas ng panahon, hindi pa rin maalis sa isip ni Mang Samuel ang engkwentro sa sirena. Bagamat nagbabakasakali siya na muling makita ang nilalang, sinunod na lamang niya ang payo nito na mag-ingat at magpakumbaba. Sapagkat sa kanyang pagmamataas, ito ang naging dahilan ng pagbagsak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalanggap. Taong 1990, probinsya ng Romblon. Naranasan mo na bang magtiwala sa isang tao na akala mo'y tunay sa'yo? Ngunit ito rin pala ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Matagal nang naganap ang binahagi sa ating kwento. Ng mga kapanahunan na yon, hindi pa maayos ang baryo ni Lagab, kumbaga sa madaling salita. Liblib at malayong malayo sa modernong panahon. Simula pagkabata, kilala bilang masungit si Gab, ngunit pala kaibigan nito. Kaso nga lang, kapag hindi mo ito kilala ng lubusan, iisipin mo talagang masungit at masama ang ugali. Ngunit nang mag-asawa si Gab, nagbago ang ugali nito at tinuon na lamang ang atensyon sa pamilya. Ikinasal si Gab sa isang dalaga na may kaya. Ngunit minabuti ng binatang tumayo sa sariling mga paa at nagsumikap sa buhay. Bakit hindi ka nalang humingi ng tulong kay Papa para makakuha ka ng maayos na trabaho? Wika ni Gina. Napabuntong hininga naman si Gab sa sinabi ng asawa. Alam mo namang hindi ko gusto na humihingi sa kanila ng tulong eh. Anong saysay ng pangako ko sa kanilang ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko kung tutulong din sila? Tugon ni Gab. Natahimik na lamang si Gina sa sinabi ng asawa. Dahil alam nitong kailanman hindi humingi ng tulong sa kahit na sino si Gab. Matapos ang araw na yon, naganap na mapapasukan si Gab at nakahanap naman ito ng trabaho. Namasukan sa isang pabrika at dito niya nakilala si Kael. Kamusta pare? Ikaw pala yung bago dito sa kumpanya? Tanong ni Kael. Kaagad namang nagpunas ng kamay sa bimpo si Gab. Matamis na ngumiti sa binata. Ako nga pala si Gab. Kilala na kita eh. Madalas kong marinig yung pangalan mo kay boss. Ikaw daw yung pinakamasipag dito eh. Wika ni Gab. Napangiti naman si Kael sa sinabi ng binata. Tinanggap ang pakikipagkamay ng lalaki. Simula ng araw na yon, naging magkaibigan ang dalawa. Ito ang nag-iisang kasundo ni Gab sa trabaho at palagi niyang sinasama sa tahanan sa tuwing walang pasok. Nandito na naman kayo sa bahay. Magiinom na naman kayong dalawa, no? Wika ni Gina. Pagbigyan mo na kami, Gina. Minsan lang naman tsaka wala naman kaming pasok bukas eh. Tugon ni Kael. May magagawa pa ba ako? Nandito na kayo eh. Ipagluluto ko na lang kayo na makakain ninyo.
Muling wika ni Gina. Mabuti pa nga't makakain muna kami bago mag-inom nitong kaibigan ko. Wika ni Gab. Napabuntong hininga na lamang ang asawa at napakamot sa ulo dahil sa sinabi niya. Gayunpaman, hindi na nagsalita si Gina at binagtas ang kanilang kusina. Nagluto ito ng kanilang makakain at upang magkaroon na rin ng pulutan ng asawa, maging ang kaibigan nito. Nais mang pagbawalan ni Gina ang asawa, ngunit hindi niya ito magawang sawayin sa harap ng kaibigan. Dahil alam niyang magagalit si Gab kapag ginawa niya ang bagay na yun. Kaya hindi na lamang nagsalita pa ang babae. Matapos magluto ng makakain, kaagad namang naghain si Gina at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Matapos yun, kaagad na nagsimula ang magkaibigan sa pag-inom. Dalawa lamang sila, ngunit nakailang bote na ang mga ito. Kaya naman ang susuray-suray na si Gab ay pinapasok na ito ng asawa at nagpaalam naman si Kael kay Gina. Kinabukasan, walang pasok sila Kael at Gab sa trabaho. Kaya naman muling nagkayayaan ang magkaibigan. Wala namang magawa si Gina. Wala namang trabaho ang asawa kaya naman hinayaan niya na lamang ito. Pero nang sumunod na araw, sobrang sakit ng ulo ni Gab kaya naman hindi ito nakapasok sa trabaho na ikinagalit naman ni Gina. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Panay ka inom. Tapos hindi ka naman pala makakabangon kinabukasan. Alam mo minsan, sana hindi ka na lang nagkaroon ng kaibigan. Dahil simula nang makilala mo yung Kael na yan, palagi ka nang nagiinom ng alak. Samantalang noon, wala ka namang ginagawang ganyan. Wika ni Gina. Napahawak na lamang sa ulo si Gab at masamang tinitigan ang asawa. Minsan lang naman ako magsaya at saka ngayon lang naman ako lumiban sa trabaho. Masama ba na kahit isang araw hindi ako pumasok? Tugon ni Gab. Yan naman ang palagi mong sinasabi sa akin eh. Palagi mong pinapamukha na palagi kang subsub sa trabaho at walang oras sa sarili. Ikaw naman mismo ang nagpapahirap sa sarili mo. Eh kung lumapit ka kay Papa, eh di sana hindi ka na nahihirapan ngayon. Palagi mo na lang bukang bibig yung tatay mo. Eh di sana, hindi mo ako pinakasalan at doon ka na lang sa poder nila. Alam mo, ang dami mong satsat. Manahimik ka na nga lang at baka masaktan pa kita. Wika ni Gab. Napataas ang boses nito. Tumayo naman si Gina sa harapan ng asawa at galit itong tinitigan si Gab. Eh di sige, gawin mo. Para makita mo ang hinahanap mo. Huwag mo akong tinatakot, Gab ha. Alam mo ang kaya kong gawin. Hindi porket lalaki ka, ikaw na ang masusunod dito sa bahay. Sa susunod na dadalhin mo pa yung kaibigan mo dito, bubuhusan ko na kayo ng kumukulong tubig. Banta ni Gina. Nasindak naman si Gab sa sinabi ng asawa at hindi na lamang ito nakipagtalo. Hindi maunawaan ng lalaki kung bakit ganoon na lamang kasungit ang asawa. Samantalang hindi naman ito ganoon. Tila bigla na lang nagbago ang ugali ni Gina. Sa paglipas ng mga araw, sa tuwing uuwi sa tahanan si Gab, palaging mainit ang ulo nito at mapapaaway pa sa kanilang mga kabaryo. Kaya naman, isang araw hindi na napigilan ni Gab ang sarili. Kinausap ng masinsinan ang asawa ngunit galit na naman ito. Teka nga lang muna, kumalma ka. Palagi ka na lang galit at nakabulyaw eh. Halos lahat yata ng makaharap mo inaaway mo. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. Tanong ni Gab. Sinubukan naman ni Ginang kalmahin ang sarili. Hindi ko nga rin alam, mahal eh, kung ano ba yung nangyayari sa akin. Palagi na lamang na parang galit ako sa mundo.
Konting kibot lang eh. Umiinit na ang ulo ko kahit wala namang dapat igagalit. Tugon ni Gina. Napakunot ang noo ni Gab sa sinabi ng asawa. Isa lamang ang nakikita nitong dahilan. Dinatdang ka na ba? Para kasing iba na ang pinapakita mong pag-uugali. Bukas sasamahan kita sa ospital para naman makapagpa-check up ka. Wika ni Gab sa asawa. Malabo naman yata yung sinasabi mo eh. Meron akong buwan ng dalaw kaya imposibleng buntis ako. Tugon ni Gina. Ganun pa man, iniisip ni Gab na tama siya ng hinala. Kaya namang kinabukasan sinamahan nito ang asawa sa ospital upang makapagpatingin. Kagaya ng inaasahan, 3 buwan nang nagdadalang tao si Gina na ikinamangha ng mag-asawa. Dok, paano po nangyari yun eh? Sabi sa akin ng asawa ko, meron daw po siyang buwan ng dalaw eh. Tanong ni Gab. Ipinaliwanag naman ng doktor sa mag-asawa na maaaring dala yon ng sobrang pag-iisip ni Gina. Kaya naman pinaiwas ito na magkaroon ng kaaway at dahilan para mag-isip ng kung ano-anong mga bagay, lalo na't delikado ang pagbubuntis. Kagad namang binago ni Gab ang sarili at hindi na ito nakipag-inuman pa kay Kael. Dahil mas tinuon ng lalaki ang atensyon sa asawa, maging sa magiging anak. Inalaga ang mabuti ni Gab ang asawa. At kahit pagod na sa trabaho ay siya pa rin ang kumikilos sa tahanan. Naisin man ni Gina na kumilos sa bahay. Ngunit ayaw itong paggalawin ni Gab dahil sa pag-aalala na baka mapano ang magiging anak. Nang dahil sa nangyari, hindi gaanong nagkakasama ang magkaibigan kaya naman isang beses tinanong ni Kael si Gab at sinabi nito ang isang magandang balita sa kaibigan. Talaga? Nagdadalang tao si Gina? Kaya naman pala napakainit palagi ng ulo dahil buntis. Tama lang ang ginagawa mo pare. Masundin mo yung payo ng doktor. Nang sa ganun hindi mapahamak yung mag-ina mo. Basta kapag lumabas na yung anak nyo, huwag mong kakalimutan ninong ako Wika ni Kael. Aba oo naman pare. Ikaw pa makakalimutan ko. Kaibigan kaya kita. Ikaw ang kauna-unahang kumpare ko. Tugon ni Gab. Matapos ang araw na yun, hindi na gaanong nagiinom ang magkaibigan dahil palaging iniisip ni Gab ang asawa. Inuunawa niya ito dahil alam niyang nagdadalang tao. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumaki ang tiyan ni Gina at mas lalo itong nagiging emosyonal. Dahil sa pagdadalang tao, hindi naman sinasabayan ni Gab ang asawa at palagi niya itong inuunawa. Ganun pa man, palaging napapansin ni Gab na tila umiiwas sa kanya si Kael, lalo na sa tuwing niyayaya niya ito sa tahanan. Minsan nakausap ni Gab ang kaibigan at tinanong niya ito. Naku pare, alam mo namang iniiwasan ko lang ang misis mo lalo na't mainit ang ulo niya sa akin. Ayoko namang uminit palagi ang ulo niya kapag naroon ako sa bahay niyo. Baka makasama pa sa pagbubuntis niya Kaya ako na lang umiiwas para din naman yun sa ikabubuti niyo Wika ni Kael. Natuwa naman si Gab dahil sa napakabait ng kaibigan at marunong itong umunawa ng sitwasyon. Hayaan mo pare kapag nakapanganak na si Mrs., babawi ako sa'yo. Tsaka salamat nga pala sa mga bigay mong prutas para kay Gina. Hindi ko na lang sinabi na galing sa'yo. Kasi baka hindi kainin Ewan ko ba, bakit napakainit ng ulo nun sa'yo Pasensya ka na, unawain mo na lang sana. Wika ni Gab. Napatango naman si Kael. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, bumalik na ang mga ito sa kani-kanilang trabaho. Hanggang sa naipanganak na nga ni Gina ang kanilang anak.
Labis ang saya ni Gab dahil lalaki ang naging panganay. Kagad na dumalaw si Kael sa bahay ng mag-asawa nang malaman nitong nanganak na si Gina. Nagdala pa ito ng prutas ngunit hindi ito lumapit sa sanggol. Hanggang sa sala lamang. Gayunpaman, ipinagmalaki ni Gab ang anak sa kaibigan at pinakita ang sanggol. O Kael, bakit parang namumuo ang pawis mo? Natatakot ka pa rin ba sa akin dahil iniisip mong bubulyawan at pag-iinitan na naman kita? Tanong ni Gina. Napakamot naman sa batok ang lalaki. Nako, pasensya na, napansin mo pala, Gina. Sadyang nag-aalinlangan talaga ako na magpunta dito sa inyo eh. Gawa ng baka magkaproblema pa pero hindi ko kasi napigilang pumunta dito. Nakakaya naman dahil niyaya ko nitong asawa mo eh. At syempre, gusto ko ring makita yung magiging inaanak ko. Tugon ni Kael. Napakamot naman sa ulo si Gina at hindi nito napigilan na hindi matawa sa sinabi ni Kael sa kanila. Ay nako Kael, nanganak na ako. Kaya hindi na mainit ang ulo ko sa'yo. Mabuti nga at hindi mo naging kamukha tong anak namin eh. Sadyang sigurong nadadamay ka lang sa init ng ulo ko kay Gab noon. Ayoko kasing may kasama siyang iba eh. Para bang gusto ko sa akin lang yung atensyon niya. Pagpapaliwanag ni Gina. Nakahinga naman ng maluwag si Kael sa sinabi nito. Kagad tinignan ng anak ng kumpare. Halata naman eh. Si Gab talaga ang pinaglian mo. Kamukhang kamukha niya yung anak niyo. Parang pinagbiyak na buko. Wika ni Kael. Ang daya nga eh. Ako ang nagdala niya ng 9 na buwan ah. Tapos ako yung hindi kamukha. Tugon ni Gina. Napahalakhak naman si Gab at tuwang-tuwa ito sa sinabi ng dalawa. Aba syempre. Sino pa bang magiging kamukha niyan? Ako yung pinaglian eh. Tsaka alangan naman na maging kamukha yan ng kapitbahay. Mas masagwa yun. Pabirong wika ni Gab. Ay nako, magluluto na lang ako bilang pasasalamat kay Kael sa pag-unawa sa akin at sa pagdalaw na rin dito sa bahay. Wika ni Gina. Yan ang gusto ko sa'yo, Gina eh. Nga pala, namiss ko na pala yung luto mo. Pero hindi yung sermon mo ah. Oh, huwag ka magsiselos pare ah. Binubola ko lang yung misis mo para payagan tayong uminom ng alak. Pahapiyaw ni Kael. Ay nako, dyan talaga kayo magaling. O siya, kayo na munang bahala dyan ha. Magluluto na ako. Mamaya na kayo mag-inom kapag nakatulog na si Jack. Tugon ni Gina. Tumango naman ang dalawa at sabay nilang kinantahan ng sanggol. Hinihele ni Gab ang anak. Nang matapos si Gina sa pagluluto, sakto namang nakatulog na ang sanggol at nilagay ni Gab sa duyan. Kagaya ng dati, sabay-sabay na kumain ang mga ito at nang matapos ay nagsimula ng mag-inuman ang magkaibigan. Ganun pa man, nakadalawang bote lamang ang mga ito at kagad huminto sa pag-inom. Pasensya ka na pare ah. Hanggang 2 na lang muna ako ngayon. Kailangan ni Mrs. yung kapalitan sa pagbabantay eh. Sa susunod na lang tayo uminom ng marami kapag bininyagan na tong inaanak mo. Wika ni Gab. Ayos lang pare, naiintindihan ko. Hindi rin pwedeng mapagod itong misis mo dahil bagong panganak eh. Baka mabinat yan. O siya, kita na lang tayo sa trabaho bukas. Huwag kang liliban ha. Baka mapagalitan ka na ni boss. Alam mo naman na maraming sipsip sa trabaho natin at masilip eh. Tugon ni Kael. Tumango lamang si Gab at nagpasalamat sa paalala ng kaibigan. Matapos na makapagpaalam ay umalis na si Kael. Kinabukasan, nagkita ang dalawa sa trabaho at kagaya ng dati. Pinagbutihang maigi ni Gab ang trabaho kaya naman inangat ito ng pwesto. Labis na tuwa ang naramdaman ni Gab dahil kailangan niya talaga ng mas malaking kita.
lalo na't meron silang anak ng asawa. Pare, narinig mo ba yung sinabi ng boss natin? Tinaas na ako ng posisyon. Ibig sabihin tataas na rin ang sweldo ko. Kaso nga lang, hindi na tayo magkasama eh. Galingan mo rin ha. Baka sa susunod, ikaw naman yung itaas yung posisyon. Wika ni Gab. Kaya mo na pare. Si boss naman yung magpapasya kung iaangat niya ako ng pwesto o hindi. Tsaka alam mo naman na sinisipagan ko noon pa man. Nga pala, masaya ako para sa'yo ha. Basta magkikita pa rin tayo tuwing pananghalian ha. Tsaka magiinuman pa rin tayo sa bahay nyo. Tugon ni Kael. Aba oo naman. Pwede bang kalimutan kita ikaw yung nag-iisa kong kaibigan dito sa trabaho. Kahit umangat pa ako ng posisyon, ikaw lang ang nag-iisang kong kumpare dito sa trabaho natin. Kaya hindi kita iiwan. Ikaw pa rin ang kasabay kong kumain tuwing tanghalian. Muling wika ni Gab. Tumango lamang si Kaela sa sinabi ng kaibigan. Matapos ang araw na yon, naging abala na sa bagong posisyon si Gab. Ngunit nagkakaroon pa rin siya ng tsansang magkausap sila sa trabaho ni Kael. Kagaya ng sinabi nito, sabay pa rin sila ng kaibigan na mananghalian. Dumadalaw-dalaw rin si Kael sa tahanan nila Gab sa tuwing wala silang trabaho. Sa paglipas ng araw, nakapag-ipon ang mag-asawa at pinabinyagan nila ang panganay nilang anak. At kagaya ng sinabi ni Kael, naging ninong ito ni Jack. Palaging binibigyan ni Kael ng regalo ang bata. Hanggang sa lumipas ang maraming taon at nagbinata na ito. Mabait na bata si Jack. Maraming kaibigan at kalaunay nagkaroon din ng bagong anak ang dalawa at pinangalan ng Ray. Unti-unting lumalaki ang mga ito at mas lalong nagsikap sa buhay si Gab. Patuloy pa rin ang pagiging magkaibigan nila ni Kael. Nang magbinata si Jack, palagi itong sumasama sa kaibigan niyang si Vic, na apo ng isang albularyo. Palaging nanonood ang binata ng kung paano manggamot ang lolo ng kaibigan at marami itong natututunan. Nagpatuloy naman ang pagiging magkaibigan ni Kael at Gab. Ngunit habang tumatagal, para bang napapansin ni Jack na merong kakaiba sa ninong. Hindi niya malaman kung bakit masama ang kutob niya dito ngunit wala siyang sapat na katibayan. Naiisip ng binata na maaaring haka-haka lamang niya ang napupuna. Lalo pat noong bata pa lamang ay napakabait naman sa kanya ng ninong Kael niya. Alam mo Vic, minsan napapansin ko doon sa ninong ko na para bang may mali sa kanya eh. Hindi kasi siya tumitingin sa mata namin. Tapos kapag umiinom pa sila ni Papa parang may ginagawa siyang kakaiba. Wika ni Jack sa kaibigan. Napakunot naman ang noo nito. Sa tingin mo ba, niyayanggaw ng ninong mo ang papa mo? Hindi naman siguro aswang ang ninong mo no? Dahil sabi mo mula sanggol ka pa lang, kaibigan na siya ng tatay mo eh. E di sana noon pa man. Ginawa na niya kung may masama siyang binabalak, di ba? Tugon ni Vic. Natahimik si Jack sa sinabi ng kaibigan. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang mga napupunang kakaiba sa ninong. Hindi ko alam pero habang tumatagal nagdududa ako kay ninong eh. Lalo na sa mga kilos niyang kakaiba. Kagaya nung kwento mo. Ewan ko ba pero baka napapraning lang ako at nadadala ng mga kababalaghang kwento mo. Muling wika ni Jack. Malalaman mong niyayanggaw ang papa mo kapag yung iniinom niya o kaya namang kinakain bigla na lang dinuraan o kaya nilagyan ng laway ng palihim. May mga sinyalis din na niyayanggaw ang isang tao. Kaya naman kapag nakita mo na ginawa yun sa papa mo, pigilan mo kaagad o kaya naman humingi ka ng tulong. Baka mabangis ang makakarap mo na aswang eh. Payo ni Vic sa kaibigan.
Napatango na lamang si Jack at tinandaan nito ang sinabi ng kaibigan. Matapos ang araw na yon, palagi nang binabantayan ni Jack ang ama at ninong sa tuwing nagiinom. Ngunit wala naman siyang napansing kakaibang ginawa ni Kael. Kaya naman para bang napanatag ang puso ni Jack. Hanggang sa isang gabi, nakagisingan ni Jack ang dalawa at laking gulat nito dahil dinuraan ni Kael ng palihim ang iniinom ng ama. Kakaiba ang aura ng ninong na mga sandaling yun. Namumula ang mga mata. Matulis ang kuko at bukod sa lahat, mabalahibo ang katawan. Dali-daling nagpunta sa silid ng ina at kapatid si Jack. Ginising ang mga ito dahil natakot siya sa nakitang itsura ni Kael. Ano bang sinasabi mo, Jack? Baka naman naalimpungatang ka lang at namalik mata sa mga nakita mo. Halika nga, puntahan natin na makumpronta ko ang ninong mo. Wika ni Gina. Kaagad namang nagpunta ang mga ito sa labas at laking gulat ni Jack. Dahil wala na roon ang ninong. Nag-iisa na lamang ang ama at lasing na lasing ito. Si kuya naman tinatakot ako. Akala ko ba naman may aswang na eh. Wala naman dito si ninong mo eh. Baka nga namamalik mata ka lang dahil kakagising mo lang. Tulungan mo na lang si mama kuya. Dalhin si papa doon sa kwarto. Wika ni Ray. Pero nakita ko talagang dinuraan ni ninong yung iniinom ni papa eh. Kaya hindi ako gumagawa ng kwento o namamalik mata dahil... Hindi na naituloy pa ni Jack ang sasabihin dahil nagsalita ang ama. Ay naku anak, kanina pa umuwi ang ninong mo. Kaya naman paniguradong namamalik mata ka lang. Tulungan mo na lang ang mama mong ipasok ako at hindi ko na talaga kaya eh. Wika ni Gab. Sa puntong yon para bang napaisip si Jack at hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari. Gayunpaman, malinaw na para sa kanya ang nakita at malakas ang kutob. Niyayanggaw nga ni Kael ang ama. Kinabukasan bigla na lamang nag-iba ang aura ni Gab. Panay ito suka at namimilipit pa sa sakit ang tiyan. Yan kasi sinabihan na kitang maghinay-hinay sa pag-inom mo eh. Pero hindi ka nakinig sa akin. Ayan tuloy. Panay ka suka at namimilipit yung tiyan mo. Wika ni Gina. Huwag mo na akong sermonan pa, Gina. Masama na nga yung pakiramdam ko tapos panay ka patada dyan eh. Paano ko gagaling yan kung panay ka sermon? Pagrereklamo ni Gab. Napailing naman si Gina at kumuha ito ng langis na mailalagay sa tiyan ng asawa. Nang araw na yon, malakas ang kutob ni Jack na tama ang hinala. Naniyanggaw ng kanyang ninong ang ama. Gayunpaman, hindi sigurado si Jack sa hinala ngunit mabuti na lamang. Dinalaw ito ng kaibigan. Labis na nagtataka si Vic nang makita ang kalagayan ng ama ng kaibigan. Namumuo ang pawis niya at palaging mabaho ang suka na kasing amoy ng patay na hayop. Tapos kulay itim pa. Naku, iba na yan. Wika ni Vic. Nagkatinginan ang dalawa at kagad nagsalita si Jack. Mas mabuting tawagin mo na ang lolo mo, Vic, nang makasigurado tayo kung tama ba ang hinala mo. Pero sigurado akong niyanggaw si Papa. Nakita ko mismo yung ginawa ng ninong Kael ko eh. Wika ni Jack. Yun nga ang ginawa ni Vic. Kagad niyang tinawag ang lolo. Dali-dali naman itong ginamot si Gab. Sinabi nitong niyanggaw ang lalaki at ang pinaghihinalaan ni Jack ay walang iba kundi si Kael. Kagad na hinanap nila Gab ang kaibigan at kagaya ng sinabi ni Jack. Hindi naman tumanggi si Kael. Oh, ako nga ang yumanggaw sa'yo, Gab. Sawang-sawa na ako sa pagiging bida-bida mo sa trabaho eh. Tapos hindi ko maakit-akit yung asawa mo. Kaya naisipan kong gawin kang aswang, kagaya ko, para naman maghirap ka.
Nga pala, nakalimutan ko rin sabihin isa ako sa mga sinukitan mo noon. Hindi mo nga lang ako natatandaan at sa totoo lang, kaibigan na sana kita eh. Kaso masyado kang paepal at hindi ko makuha si Gina sa'yo. Dahil mukhang bulag na bulag sa'yo yung asawa mo eh. Wika ni Kael. Hindi makapaniwala si Gab sa mga sinabi ng tinuring niyang kaibigan. Muntik na itong mapahamak dahil sa ginawa ni Kael. Mabuti na lamang at kagad itong naagapan. Walang hiya ka, Kael. Pinagkatiwalaan ka namin. Pero ito lang ang gagawin mo sa amin. Ninong ka pa naman ni Jack tapos ganito ang gagawin mo. Walang hiya kang demonyo ka. Wika ni Gina. Sa puntong yon, naging agresibo si Kael at sinubukan nitong patayin si Gab. Ngunit mabilis na kumilos si Lolo Marsing. Ito ang lolo ni Vic na isang albularyo. Hinataw nito ng buntot pagi sa likuran ng aswang. Kaya naman napahiga sa lupa si Kael. At sa lakas ng pagkahagupit ng matanda, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa likuran ng aswang. Dahilan para unti-unti itong manghina. Napapalikod na lamang si Gab dahil hindi nito magawang tignan ng kaibigan. Naging kapatid na rin ang turing nito kay Kael. Kaya masakit para sa kanya ang mga nangyari. Hindi nagtagal ay binawian din kagad ng buhay si Kael. Hindi man nila inaasahan ang mga nangyayari. Ngunit napagtanto ni Gab na noon pa lamang napapansin na niya ang mga kakaibang kilos ng kaibigan. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil pinagkakatiwalaan niya yun. Naging malaking aral para sa pamilya ang nangyari. At kailanman, nahirapan na si Gab na magtiwala sa ibang tao. Hindi na ito nagkaroon pa ng bagong kaibigan at umalis na lamang sa trabaho. Sa kasalukuyang taon, may sarili ng negosyo si Gab. Sinunod nito ang payo ng asawa na humingi ng tulong sa mga magulang ni Gina. Pinalago nila ang perang pinahiram sa kanila kaya naman naging masagana ang kanilang pamumuhay. Sa buhay ng tao, may mga pangyayari na hindi natin inaasahang magaganap. Gayunpaman, gamitin natin itong tulay para sa magandang hinaharap. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang June. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Nueva Ecija. Isang pasaway na binata si June. Madalas hindi pumapasok sa eskwela. Bumabarkada at nakikipag-inuman hanggang sa mag-umaga. Dahil sa pagiging pasaway ni June, hindi maiiwasang magtalo sila ng ina. Ano ka ba naman, John? Napakapasaway mo. Hindi ba pwedeng kahit isang araw man lang? Tuminu-tinu ka naman. Palagi ka na lang ganyan. Napapadalas na ang uwi mo ng umaga. Masamang impluwensya yung mga barkada mo, ha? Kapag napahama ka, hindi ka naman nila tutulungan. Buliyaw ng ina. Ngunit hindi ito pinansin ng binata. Dinaanan lamang at kagad umakyat ng silid. Napakabastos mo talagang bata ka. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Simula nang mawala ang tatay mo, ganyan na ang naging asal mo. Umiinom, nagbabarkada at hindi pumapasok sa eskwela. Samantalang dati, napakatalino mo naman at napakasipag din bata. Wika ng ina. Napatigil si June ng bahagya sa sinabi ng nanay. Totoong simula nang mawala ang ama, naligaw na siya ng landas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ng ama. 3 taon na ang lumipas. Ngunit pakiramdam ng binata ay tila kahapon lamang ito nangyari. Nag-iisang anak lamang si June. Kaya naman lahat ng atensyon at pagmamahal ng mga magulang ay nakukuha niya.
Palagi siyang sinasama ng ama sa trabaho sa gubat. At sa gabi na may kinikwentuhan ng ina ng tungkol sa mga engkanto. Isang araw, nagising na lamang siya sa balitang nabangga ng sasakyan ng ama. At hindi nila kayang ipagamot hanggang sa tuluyan itong binawian ng buhay. Hindi niya matanggap na hindi buo ang pamilya at simula nun, ang dating malapit nilang pagsasama, nagkaroon ng lamat hanggang sa tuluyan ng lumayo ang loob niya sa ina. Isang araw, muli na naman siyang pinagalitan ng ina. Ngunit dahil napuno na ang binata dahil sa ilang taong pagtatanim ng sama ng loob, nasagot niya ito. Kailan ka pa ba magbabago? Araw-araw ka na lang ganyan. Pagod na ako sa'yo. Mabuti pa kung... Hindi na ituloy ng ina ang sasabihin. Kung ano po, Nay. Kung sukuan mo na lang din ako katulad ng ginawa mo kay tatay. Ganyan ka naman eh. Kahit may pag-asa pang mabuhay si tatay, mas pinili mo pang sukuan na lang siya. Bakit? Dahil pagod ka na sa kanya? O ngayon, pagod ka na rin sa akin, di ba? Eh di sukuan mo na lang din ako. Tulad ng ginawa. Naputol ang pagsagot ni June nang masampal ito ng ina. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Naiintindihan mo ba? Wala kang karapatang sagot-sagutin ako ng ganyan. Nanay mo ko, June. Kahit na naging ganyan ka ng 3 taon sa akin, hindi kita sinukuan. Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Tingin mo ba ayos lang sa akin ang pagkawala ng tatay mo? Tingin mo, bakit hanggang ngayon, 3 taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin ako naghahanap ng iba? Mahal ko ang tatay mo, June. Hindi ko ginusto ang nangyari. Wika ng ina. Hindi na pinatapos ni June ang pagsasalita nito dahil ayaw na niyang muling balikan pa ang alaala ng ama. Tumutulo ang luha ni June at galit na lumabas ng tahanan. Hindi alam ni June kung saan pupunta, ngunit hinayaan na lamang niya ang mga paang maglakad. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ni June. Kaya naman hindi niya namalayan na halos mag-iisang oras na pala siyang naglalakad. Nang huminahon ang binata, huminga siya ng malalim at maglalakad na sana pabalik. Ngunit habang tumatagal, napapansin niya na parang hindi pamilyar ang lugar na nilalakaran. Teka, parang hindi naman to yung dinaanan ko kanina. Hindi ako pamilyar dito. Wika ni June sa sarili. Makalipas ang ilang pang minuto ng paglalakad, napagtanto niyang naligaw na siya. Muli niyang pinagmasdan ng paligid at may napansing kakaiba. Merong isang napakalaking puno ngunit hindi yon ang nakakuha ng atensyon. May nakikita siyang usok ngunit hindi niya mahanap ang pinagmumulan. Ngunit wala namang apoy. Kaya naman naalala niya ang isa sa mga kwento ng ina. Kwento ng kapre. Bagamat hindi sila masamang elemento, mapaglaro ang mga ito. Mahilig silang magtago ng mga gamit at ibabalik lamang sa oras na sumuko na ang may-ari na hanapin ang bagay. Bukod pa doon, mahilig din silang manligaw ng mga naglalakad lalo na ng mga dayuhan. Naalala niya ang sinabi ng ina. Kung sakaling maligaw, kagad mong tanggalin ang damit at baliktarin upang mawala ang ilusyon ng kapre at makabalik sa tahanan. Kagad naman niya itong ginawa. Yun nga ang nangyari. Muling naging pamilyar ang daan. Habang naglalakad, napagtanto ng binata na mahal talaga siya ng ina at nag-aalala lamang ito sa kanyang naging pagbabago. Naalala niya ang masasayang alaala at naunawa ang dalawa na lamang sila sa buhay. Nawalan siya ng ama. Ngunit ang ina naman ay nawala ng asawa at naligaw ng landas ang anak. Dali-dali siyang tumakbo pauwi
habang baliktad ang damit. Guminhawa ang loob ng binata nang makita ang ina. Ngunit nakonsensya si June pagkabukas ng pinto. Umiiyak ang ina. Hindi ko namang ginusto ang nangyari, anak. Hiniling yun sa akin ng tatay mo. Dahil sinabi rin ng doktor na kritikal na ang kondisyon niya. Kung papatagalin pa natin ang buhay niya, parehas lang tayong magdudusa dahil sa laki ng bayarin. Tatagal lang din ang sakit na nararamdaman niya at hindi na muling makakapagtrabaho. Pagpapaliwanag ng ina. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan, Nay? Kung matagal mo na sanang sinabi sa akin, di sana hindi na po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Hindi ko alam na ganun pala yung nangyari eh. Sobrang sakit din po siguro sa inyo na mag-isa nyo lang akong binubuhay. Ako nga po na anak lang. Grabe yung sakit na nararamdaman ko eh. Paano pa po kayo? Buti nga po, nandyan pa kayo para sa akin. Pero po kayo wala na eh. Napakalungkot sigurong mawalan ng asawa at maging ama at ina sa isang katulad kong pasaway. Wika ni June. Damang-dama ang pagsisisi at lungkot sa boses ng mag-ina. Parehas silang hanggang ngayon nasasaktan pa rin sa pagkawala ng ama. Nag-usap at nagkwentuhan ng masinsinan ang dalawa hanggang sa tuluyang mailabas ang mga sama ng loob at tumibay ang relasyon. Sa kasalukuyan, muling bumalik sa dati si June. Hindi na siya nagbabarkada at inayos na ang pag-aaral. Naging maganda na rin ang relasyon nilang mag-ina at kalaunan. Nakatagpo na ito ng makakasama sa buhay. Hindi malilimutan ni June ang pangyayari na kailangan pa niyang maligaw upang malaman na hindi lamang siya sa daanan na wala ng landas, kundi pati na rin sa buhay. At nang dahil sa ina, muli niyang nahanap ang daan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.